Good morning din po. Good morning. Thank you po sa Ah, pagpayag sa panayam ngayong umaga. Si Chacha po ito, dito nga po sa True FM. Sir, gusto lang naming marinig muna ang reaksyon ninyo matapos po ang paghihintay ng ilang mga taon. Ito na, meron ng lumabas na warrant of arrest laban po kay Atong Ang, kasama po yung iba pang mga akusado. Ano pong reaksyon nyo dito? bali po masayang-masaya po kami, lalo-lalo na po ang mga pamilya ko po dahil ito na po yung matagal namin pinakahihintay na talagang magkaroon po ng warrant of arrest si Mr. AA at saka mga gumawa sa aming pamilya nawawala na sa missing sa Bungeros. Talaga pong ito na po yung pinagdarasal namin, ito na po yung simula, sana po magtuloy-tuloy na at sana po talagang mahuli na po si Mr. Atong Ang. Okay, sana magtuloy-tuloy na. Ito ay simula pa lang. Sir, gusto ko lang malaman, nung po bang lumabas sa mga balita na may arrest warrant, na-inform na po ba yung pamilya ng mga sabungero bago pa man ito ilabas sa balita? Hindi po, na ano lang po namin talaga sa balita yan, talagang doon lang kami nagkaroon ng information na talagang naglabas na po ng warrant of arrest ang Santa Cruz branch po. Ito pong development na ito, malamang nakakausap nyo rin po yung ibang pamilya ng ibang mga sabungero. Pakiramdam nyo po ba talaga nagkakaroon na ng konting pag-asa kahit papano? Oo po, talagang ito na po yung simula eh. Kahit talagang sa amin kasi yung mga missing sa Bongeros family, talagang kahit konting-konting lang po yan, development, napakalaking pag-asa na po para sa amin yan. Oo. Paano nyo po hinaharap ito with positivity na hindi ito mauuwi sa wala, lalo pa hindi naman po kung sino-sino lang ang involved dito po sa kasong ito? Bali kami mga missing sa Bongeros family, intact po kami kasi lahat eh. Lagi po kami nag-uusap. At saka pagka halimbawa meron po kahit konting-konting nga pong information about sa missing sa Bongeros, ay talaga pong nagkakaisa kami, talagang pinagtutuunan po namin ng pansin yung mga kahit konting information lang po. So mahirap para sa amin kasi hindi naman po sino lang yung kalaban, pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa kasi po lahat naman po ng bagay merong katapat yan eh. Kahit na gaano kalaki, kataas o karaming pera ang kalaban, matatapatan po na nandiyan naman po si Lord para sa amin. Ryan, yung kapatid mo no na nawala dito nga sa arena diyan sa Laguna. Itong kapatid mong ito na 34 anyos. Nung nagkakaroon ng investigasyon pati doon sa pagsisid nga sa Taal Lake, naghumingi ba sa inyo ang DOJ, mga investigador ng anumang mga gamit para doon sa pagpapatunay sa kanya pagkakakilanlan? Bali lang po, yung last na suot niya, bali pinano lang po sa amin yung mga picture. At the same time ko ano yung mga physical appearance niya, yung sinuot niya nung bago po siya nawala. Yun lang po ang inano sa amin. Mm. Meron bang iniharap dito na video ang mga nag-iimbestiga kung paano sila, kung sa kanilang pagpasok doon sa arena sa Laguna at kung sila nakalabas o anuman? Bali ang video lang po namin nakuha, yun nga po yung unang-unang video, yung na hawak po siya ng dalawang tao na nakapotas, napalabas po sa sabungan. Yun po yung video na yun sa amin. Mm. At talagang merong ebidensya na siya'y binitbit palabas nakaposas. Opo, meron po. Na-identify yung dalawang bumitbit na yon? Opo, na-identify po si Anigig po tsaka si Burikan po. Kasama sa testimonya ito nitong si Patidongan. Opo, kasama po. Kasama ba din ito sa nilabasan ng arrest warrant? Yes po, kasama po silang dalawa. Nahuli sila kahapon. Opo, kasi ang po, si Mr. Atong ang nalang po ang hindi nahuli. Yung iba po na ng warrant of arrest, nasa kustodiya na po ng PNP. Sige. So sabi nga ninyo, ito ay kinalulugod ninyo bagamat simula pa lang ito, no? Ng mahaba pang proseso sa usapin nga ng kustodiya nitong mga unang mga sangkot sa kasong ito. Ano ang panawagan nyo ngayon kay Mr. Atong Ang at sa kanyang kampo? Kay Mr. Atong Ang, total sinasabi mo inosente ka, ngayon mo patunayan na inosente ka, sumuko ka. Harapin mo kami, harapin mo ang batas, harapin mo yung kaso na sinampa namin sa'yo. Kasi sinasabi mo inosente ka eh. So ngayon, sana sumuko ka na para magkaalaman na rin tayo, then magharap na rin po tayo sa husgado.
And Ryan, meron bang hanggang ngayon nagtatangka na umareglo sa inyo? Sa ngayon po, wala pa naman po. Kahit naman po, may mareglo sa amin eh. Ito na po yung start ng kaso namin. Ito yung pinagdadasal namin. Hustisya po ang kailangan namin. So, hindi ko na po masyadong inaano yung pag-are-areglo na po na yan. Sige. Si Michael ba may naiwan? Binata ba ito? May asawa? May asawa po, 5 po ang anak. Ilan ang anak? 5 po. Mga pamangkin mo, paano na ang sitwasyon nila ngayon? Bali nung umpisa po, siyempre po, medyo mahirap kasi siya lang po yung source of income ng pamilya. Medyo ako po, tinutulungan ko rin po pagdating sa financial. Basta ngayon po, yung anak niya na isa, may trabaho na po. Yun po sumusuporta sa pamilya po nila. Pero sobrang hirap pa rin po kasi nga po, source of income ang nawala eh. Oo nga. Oo, naunawaan natin itong sitwasyon ng itong mga naiwan nitong si Michael Bautista kasi nga hindi na siya nakita magmula noong Abril 28, 2021. Ang tagal na nito, no, Ryan? Opo eh. Tagal na po talaga. Opo. Pero ito nga po ang simula nga ng proseso. Sige, salamat na marami sa inyo, Ryan, at ang inyo pong ang inyong grupo ay aming kakausapin pag may mga development sa kasong ito. Salamat na marami, ha? Okay po, maraming salamat din po, Sir Ted. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!